So ito po yung ating tanong mga kapatid. Mula kay Ritoya Nano Jr. May ask po ako, Brother Johnson and Brother Gomer. Si Kristo po ba ang gumawa sa Old Covenant at New Covenant po? Please, paki-explain po. Salamat. Yan. Napakabintaho mga kapatid ng tinatawag po nating New Covenant, Old Covenant. Ito po kasing dalawang ito ay pinaglalaban ng marami, samantala hindi naman gaanong naiintindihan kung anong ibig sabihin niya. May kaugnayan din po ito at parang kahawig din ito ng ating tinalakay kagabi na tanong ng isang si Jigo Bugdog. Yun daw Ebanghelyo at Bagong Tipan at saka yun, iba daw ba yan sa Everlasting Covenant. So, yun naman ngayon ay tungkol naman ito sa Old and New Covenant. Mga kapatid at mga kaibigan, mga ginigilang mga taga-subaybay, ulitin ho natin. Pag may nabasa ho kayong talata sa Biblia na Old Covenant or unang tipan at saka bagong tipan, huwag niyo ho kagad isipin niya na yan yung bagong tipan ay ang Mateo hanggang Apokalipsis. At yung unang tipan or lumang tipan ay yung Genesis hanggang Malakyas. Huwag niyo po kagad iisipin ganon. Dahil nga, ang mga talata na nakalagay nakasulat sa Biblia, sa mga aklat na yan, kapitulo at bersikulo, ay hindi ho yan ang tinutukoy nilang tipan. At ulitin ho natin uli, mga kapatid, sino yung gumawa ng tipan niya at ano ang relasyon nitong dalawang tipan or covenant na tinatawag sa banal na kasulatan. Ayan. So, pagtutulungan ho namin ni Brother Gomer yan, mga kapatid. At pipilitin po natin na yan po ay maipaliwanag ho natin ng tama. At gusto ko pong bigay sa kanya yung unang bahagi ng sagot po natin doon sa magandang tanong na yan. Brother Gomer? Yan, maraming salamat, Brother Johnson. Doon po sa katanungan na ang gusto na kasing malaman dyan, Brother Johnson, specific kung si Kristo ba ang gumawa, kung pag-aaralan po natin ang banal na kasulatan, tayo po ay naniniwala doon sa tinatawag, Brother Johnson, na Trinity, na ang Diyos ay, yan po ay binubuo ng tatlong persona, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Kaya nga, hindi po natin pwedeng itong paghiwa-hiwalayin pagdating doon sa tinatawag na plan of salvation. Ngayon, of course, alam po natin na ang unang may kagustuhan na iligtas ang bayang Israel ay ang Ama. Ngunit kung titingnan po natin ang banal na kasulatan at ating pong pag-aaralang mabuti, Brother Johnson, ay makikita po natin kung sino yung, kumbaga yung ika nga, Brother Johnson, ang tawag dito yung talagang parang gumagabay talaga sa kanila. At sa unang punto, Brother Johnson, ay makikita na po natin dito pa lamang sa Exodo 3. Dito sa Exodo 3 kasi ay mayroon ditong nagpakilala kay Moises na ang tawag niya sa kanyang sarili ay Angel of the Lord, Anghel ng Panginoon. Ito ay napag-aralan din natin nung Lunes ng gabi, Brother Johnson. At naniniwala po tayo na itong anghel ng Panginoon na ito ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sa banal na kasulatan po ay marami pong titulo ang ating Panginoong Hesukristo. Nandyan po yan, yung katulad ng isang kanyang titulo na hindi nila matanggap. Yung Michael the Archangel ay isa rin sa titulo ng ating Panginoon. Yung yan, Angel of the Lord ay isa sa kanyang mga titulo. At ang isa pang kanyang titulo, Brother Johnson, sa banal na kasulatan ay yung tinatawag na bisig ng Diyos. So, yan po ay mababasa natin, yung bisig ng Diyos na yan. Kung titingnan po ninyo dito sa 53, ang talata po ay 1, ay ganito po yung ating makikita dito. Ang sabi niya, sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Kapag pinag-aralan po natin ng mas malalim itong termino na bisig ng Panginoon, ito po ay ginamit ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 12 para itukoy sa kanyang sarili. So maliwanag po na itong bisig ng Panginoon ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya rin po yung Angel of the Lord na nakausap ni Moises.
no? Bakit ko po binabanggit ito? Para at least makita po natin yung ano tawag nito, yung kanyang bahagi dito sa bansang Israel o sa bayang Israel, Brother Johnson. Ano? Nais kong basahin itong, tingnan po ninyo itong Exodo sa talatang 20, sa kapitulo 20, sabi niya sa talatang 2, ay ganito yung ating mababasa sa talatang ito. Pansinin po ninyo yung pagkakasabi dito ng talata. Sabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. So maliwanag po dito na ang nagsasalita ay ang Panginoong Diyos nang sabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Pagdating naman sa Deuteronomio, Brother Johnson, kung atin namang pupuntahan itong Deuteronomio, ay ganito naman yung ating mababasa sa Deuteronomio 5 at ang talata ay 6. Ang sabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, ang sabi niya. Ngayon, pagdating po doon sa talatang 15, pansinin po ninyo yung talatang 15. Ang sabi niya ay ganito naman. Dito pa rin po sa Deuteronomio 5. Ang sabi niya, at iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Napansin niyo po ito, no? So dito sa talatang 15 ay sinasabi dito ngayon ng Panginoon na ang bayang Israel ay inilabas sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. So mayroon na pong bahagi yung bisig na tinatawag dito, Brother Johnson. Ngayon, kung titingnan po natin, ito pong talata ng bilang, tingnan po ninyo ang bilang 20. Ang talata po nito ay 15 at umpisan na lang natin sa 14 hanggang 16, Brother Johnson. Ang sabi po dito sa talatang ito, bilang 20, ang talata po ay 14. At si Moises ay nag-utos ng mga sugo sa hari ng Edom mula sa Kades na ipinasabi, ganito ang sabi ng iyong kapatid na Israelita, talastas mo ang buong kahirapan na dumating sa amin. Sabi niya, sa talatang 15, kung paanong ang aming mga magulang ay bumaba sa Ehipto at kami ay tumahan sa Ehipto na malaong panahon at inalipusta ng mga Ehipsyo kami at ang aming mga magulang. Pagdating po sa talatang 16, ay ganito po yung maliwanag na ating mababasa. Ang sabi niya, at nang kami ay dumaing sa Panginoon, ay dininig niya ang aming tinig. Pansinin po ninyo ha, at nagsugo siya ng isang anghel at inilabas kami sa Ehipto. At narito, kami ay nasa Kades na isang bayan na nasa dulo ng inyong hangganan. So napakaliwanag, Brother Johnson, na ito, ang sinasabi ko rito, yung Ama, yung Anak, at yung banal na espiritu ay may bahagi dito sa paggawa ng tipan. Bakit? Dito ay nakikita po natin, of course, ang ginamit ng Ama ay yung Anak. At titingnan po natin doon sa Exodo sa 14. Pansinin po ninyo yung Exodo 14. Ang talata po nito ay 19. Ganito po yung ating mababasa sa talatang ito. Umpisahan natin sa 18. Exodo 14:18. Sabi niya, at malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon pagka ako ay nakapag-imbot ng karangalan kay Paraon sa kanyang mga karo at sa kanyang mga nangangabayo. Sa talatang 19, ang sabi rito ay ganito, at ang anghel ng Diyos, pansinin ninyo, at ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at napasahulihan nila, at ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. So makikita po ninyo rito, yung anghel na ito na tinutukoy dito, talagang bahagi sila ng paglabas ng Israel. At isa pang talata, Brother Johnson, upang ating makita ito, dito sa Exodo 23 naman, ay ganito naman po yung ating mababasa sa talatang 20. Ang sabi niya rito ay ganito, narito, aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. 21, mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang. Aba, itong anghel, Brother Johnson, pwedeng magpatawad ng pagsalangsang pala ito sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya, sabi ng Diyos. 22, datapat kung didinggin mong lubos ang kanyang tinig at gagawin mo ang lahat ng aking sinasalita,
ay magiging kaaway nga ako ng iyong mga kaaway, kaalit ng iyong mga kaalit. So maliwanag dito, Brother Johnson, na maliban sa Diyos na binabanggit, ay mayroong anghel ng Panginoon na talagang ito yung kasama nila, Brother Johnson. At isang maliwanag na talata na ating mababasa, Brother Johnson, ay itong nandito sa isang talata ng mga hukom. Sa hukom, ang kapitulo ay 2 at basahin po natin ang talatang 1. Sa Hukom 2, ang talata po ay 1. Pakinggan po ninyo mga kapatid. Sabi niya, at sumampa ang anghel ng Panginoon sa bukim mula sa Gilgal at kanyang sinabi, kayo'y pinaahon ko mula sa Ehipto. Nakita po ninyo ito, no? Napakaliwanag na ang nagpaahon na ngayon sa mga Israel mula sa Ehipto ay itong anghel ng Panginoon. At dinala ko kayo sa lupain na aking isinumpa sa inyong mga magulang. At sinabi ko, kailanmay hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Ang liwanag nito, Brother Johnson, walang kalabo-labo na itong anghel ng Panginoon ay siya yung gumawa ng tipan, hindi ba? At kung itutuloy natin ang pagbabasa, ang sabi niya dito sa 2, at huwag kayong makikipagtipan sa mga taga-ibang lupaing ito. Inyong iwawasak ang kanilang mga dambana, ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. Bakit ginawa ninyo ito? Sa talatang 3, kaya't aking sinabi rin, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila ay magiging parang mga tinik sa inyong mga tagiliran at ang kanilang mga Diyos ay magiging silo sa inyo. Sa talatang 4, at nangyari, pagkasalita ng anghel ng Panginoon ng mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel na inilakas ng bayan ang kanilang tinig at umiyak. So napakaliwanag, Brother Johnson, na yung ama, yung anak ay mayroong bahagi. Ano naman ang bahagi ng banal na espiritu? Ito po naman, makikita po ninyo, sa Exodo 31, ang talata naman ay 18. Pansinin po ninyo ang talatang ito. Ang sabi niya ay ganito po yung ating mababasa. At kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng bato. Ang sabi po dyan, na sinulatan ng daliri ng Diyos. So dito mga kapatid, ang sabi dito ni Moises sa kanyang sulat, ang nagsulat daw nung patotoo o yung tapyas ng patotoo, yung 10 utos, Brother Johnson, ay walang iba kundi itong daliri ng Diyos. Ayan tanong, sino ba itong daliri ng Diyos na binabanggit? Tingnan po ninyo ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagtuturo. Sa Mateo, ang kabanata ay 12, ay ganito po yung ating mababasa, mga kapatid. Sa Mateo 12, at ang talata po nito ay 28. Siguro, umpisahan ko yung talata sa 27. Sa Mateo 12, 27. Sabi niya rito, at kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ang inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila pinalalabas, kaya nga sila ang inyong magiging hukom. Ayan. Ngayon, pagdating sa talatang 28, ang sabi ay ganito naman, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapansin po nyo rito, sa ulat ni Mateo, na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpapalabas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, doon sa tala ni Lucas, no? Tingnan po natin kung paano naman iniulat ni Lucas ang bagay na ito. Sa Lucas 9, tingnan po natin ang Lucas 9 at ganito po yung ating mababasa sa talatang ito. Tingnan po natin. Sa Lucas 11, yan. Ang sabi niya sa Lucas 11, sa 19, ganito po yung ating mababasa. At kung nagpapalabas ako ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, sa pamamagitan nino sila pinalalabas ng inyong mga anak. Kaya nga, sila ang inyong magiging mga hukom. Sa talatang 20, ang sabi niya ay ganito ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit kung sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. So maliwanag po rito na itinuturo ng banal na kasulatan na itong banal na espiritu pala ay tinatawag na daliri ng Diyos, Brother Johnson. At ito ay may bahagi doon sa pagsusulat noong 10 utos doon sa bato. Sapagkat yung bato o yung 10 utos ay isinulat sa pamamagitan ng daliri ng Diyos.
So maliwanag, Brother Johnson, doon sa tanong kung sino yung gumawa ng tipanan, ay may bahagi po dito yung Trinity na tinatawag, yung Ama, yung Anak, at yung Espiritu Santo. Maliwanag po kasi na ang gumabay sa kanila ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Brother Johnson. Sa unang Corinto 10 ay maliwanag na ganito ang binabanggit ni Apostol Pablo sa talatang 3 at 4. Ang sabi niya ganito, at lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. So maliwanag po ito, mga kapatid, dun sa ating kapatid na nagtanong, kung sino po yung gumawa ng tipan, ito po yung Diyos, no? Brother Johnson. At ang Diyos na ito, naniniwala nga po tayo na ito po yung tatlong persona ng pagka-Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, Brother Johnson. Okay. So, thank you, Brother Gomer. Pinatunayan po ni Brother Gomer, mga kapatid, na yung pong Panginoon, lalo na doon sa mga naniniwala na si Kristo yung pag-iralan nung una, tapos ay naniniwala naman na dapat nasa bagong tipan na tayo, yung gumawa daw ng unang tipan, yung Ama, at si Kristo na dapat ang bagong tipan na. Iyon na nga po, mga kapatid, kasi kung kayo po ay naniniwala na si Kristo nandun kasama na ng Ama noon, di kasama si Kristo dun sa gumawa ng unang tipan. Ano po, mga kapatid? Kasama. Ang ating hindi natin pwedeng i-tsapera. Maliban na lang doon sa mga hindi naniniwala na si Kristo umiiral ng kasama ng Ama mula sa pasimula. Yan, ano? Okay, ngayon po, ang bibigyan ko naman ng diinho dito ay yung salitang tipan. Para kahit paano ay madagdagan yung ating kaalaman pag sinabi pong tipan. Pag sinearch po ninyo ang word na unang tipan, or lumang tipan, ay lalabas po yung dalawang talata. Dalawang talata ho dito. Ang una, Hebreo 9:1. Tingnan natin, Brother Erwin. Mababasa po natin dyan yung salita na, ganito, sabi, ngayon, ang unang tipan. Ayan po, mga kapatid. Unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang sanktuaryo. Ang sanktuaryo ng sanglibutan ito. So, diyan natin mababasa, pag sinearch nyo sa buong Biblia, yung word na unang tipan, kasi wala ho kayong mababasang lumang tipan wala. Niluma, pwede. Pero yung word mismo na eksakto, lumang tipan, wala. Pag tinignan ho ninyo yung Greek interlinear, yung pong salitang covenant or tipan dyan, ay wala ho siya sa original. Wala po siya sa original. At ganito po yan, mga kapatid. Ito po yung talata na King James na mayroong Strong's number. Yung word may arrow po dyan, yung covenant, dapat kung nasa original niyan ay meron po niyang Strong's number. Katulad niyang mga word na nakita niyo, may katapat siyang number para makita sa Greek. So wala po yan sa original na Griego. Subalit, nabanggit ho uli yan sa kapitulo dyan din sa chapter 9, pero sa talatang 15. Yan parehong binanggit yung unang tipan at saka yung lumang tipan. Tingnan natin yung verse 15. Okay, so sabi po dyan, at dahil dito ay siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Yan binanggit yan yung bagong tipan. Upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. So nyo po mga kapatid, unang tipan. Wala talaga po yung lumang tipan or old covenant. Yan. O lumang tipan, wala po yon. Unang tipan. So pag gano'n na rin yun. At sabi dyan, ang mga tinawag ay magsisitanggap ng pangako naman ng walang hanggan. Ngayon, pagdating dito sa verse 15 ay yung covenant po dyan, ang pagkasalin na ho dito ay testament. Samantalang covenant naman doon sa verse 1. Pero ang salin ay parehong unang tipan. Okay? Ngayon, dito sa testament na yan, meron na siyang katapat na number. Yan po, nakikita mo nyo yung word na testament ay G1242. At pagka tininahon ninyo yung Greek niyan, ayan po yung number na yan, ay ito po, diatheke. Na ang ibig pong sabihin yan ay kasunduan or will, o testament. Yung isang tao pagka mamamatay, nag-iiwan ng
last will testament, maganyan, sinusundan yan. At simpleng pakahulugan mga kapatid, ang ibig sabihin niyan ay pakikipagkasunduan or kanyang patutuo o kanya itong habilin mga kapatid. Sa konteksto ng Biblia, mga kapatid at mga taga-subaybay, ito ay sa Hebro, meron pong katapat yan sa Kapitulo 6, talatang ng Genesis, ay meron po yung salita na binabanggit po dyan. Ito po ay 6:18 ng Genesis. Ibig pong sabihin ay kasunduan. Kaya natin binabanggit ito kasi yung mga palasak na lang na binabanggit niyan, tapos kung ano-ano ng pagkaunawa nila doon sa mga tipan na yan, hindi nila naintindihan. Yan minsan, Brother Gomer, ay yan daw tipan ay 10 utos. Yan daw tipan ay utos. Hindi po. Ang covenant po ay kasunduan. Pag sinabing tipan ay kasunduan. May mga talata sa banal na kasulatan na ang pangako ng Diyos ay tinatawag ding tipan. Ano po? Katulad noong pangako ng Diyos na hindi niya nagugunawin yung baha sa pamamagitan ng tubig, ay tinawag niyo na tipan ng bahaghari. Tapos dito naman sa 6:18 ng Genesis, dapat pagtitibayon ko ang aking tipan sa iyo. Ano yung tipan ng Diyos dyan? Ikaw ay lululan sa sasakyan. Ikaw at iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. So, depende ho kasi sa konteksto po talaga pag tinabing tipan, mga ginigil na taga-subaybay. Subalit, ang aklat ng Hebreo ang nagbigay ng mas malinaw na detalye kung ang pag-uusapan ay yung napakahalagang tipan, yung bagong tipan na may kaugnayan doon sa lumang tipan. Kasi itong mga ibang tipan dito ay katulad nung nandyan sa talatang yan, 6:18 ng Genesis. Pagkatapos ay dito sa 9:9, binanggit uli yan, aking pagtitibayan ang aking tipan sa inyo at sa iyong binhi na susunod sa iyo. Ito po yung mga pangako ng Diyos na kanyang gagawin sa kanyang bayan. Tapos doon sa talatang 11, aking pagtitibayan ang aking tipan sa inyo. O di ba? Ano yung tipan na yon? Hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig. So kung napapansin po ninyo, ang pagkakasalin ho nito ay tipan or covenant. Kaya nga, dapat pag nagbitaw ho tayo ng salita na wala na tayo lagi kayo sa lumang tipan, lagi kayo sa ganito ganyan. Hindi ho natin naiintindihan kung ano yung ating sinasabi. Dapat ay i-define natin mabuti ano yung konteksto at ano ba talaga ang tipan pagdating sa kabuuan ng Biblia. Kaya pagka ang ating pong pag-uaralan mabuti ay tungkol sa kahalagahan ng tipan, talagang pupunta ka sa Hebreo. Yan talaga ang nagsabi. Kasi maraming mga tipan sa lumang tipan, pagkadami-dami niyan. Tulad nung nandyan sa chapter 9 ng Genesis, ulit-ulit na binanggit yung tipan Walang hanggang tipan kay Noe. Yun sa talatang 17, andyan na naman. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipan, nilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. So hindi lang po sa Genesis, mga kapatid, pati sa Exodus, nasa 2:24 at dininig ng Diyos ang kanilang hibik at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Kaya napakarami pong bisis niyan na inulit-ulit, iba-iba po ang konteksto, mga kapatid. Ngayon, kung ang tinatanong ho ng ating kapatid ay yung pong palasak na ginagamit, lumang tipan, di lang natin alam kung gusto niyang tukuyin yung Genesis hanggang Malakyas at yung bago ay yung Mateo hanggang Apokalipsis. Nasagot na ho ni Brother Gomer sapagkat itong mga tipan sa Old Testament, hindi pwedeng hindi kasama si Kristo dyan, mga kapatid, sapagkat isa po siya sa bahagi ng kadyusan. Hindi naman po pwedeng sabihin natin, hindi siya kasama. Ay talagang Diyos ho ang gumawa yan. At pag nagsinabing nakapagtipan, hindi pwedeng isa lang sa 3 persona at yung iba ay ayaw. Brother Gomer, dahil hindi naman po pwedeng magkanya-kanya sila. Tama yun, Brother Johnson, kasi maliwanag na nating binasa kanina na talagang yung angel of the Lord na tinutukoy ay talagang maliwanag na siya ang nagsasalita at sinasabi niya siya yung nakipagtipa. Kaya itong angel of the Lord na ito, bagamat yung iba ay ayaw maniwala, Brother Johnson, na ito ang ating Panginoong Jesucristo, pero kahit po sa banal na kasulatan ay maliwanag na talagang itong angel of the Lord na tinutukoy sa banal na kasulatan at yung bisig, ayan na naman. So pag-aralan nyo po yung bisig ng Panginoon kung sino po yan,
Wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya na ang Israel ay inilabas niya sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at unat na bisig. At yung unat na bisig na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No? Maliwanag po yan mga kapatid. At kaya sabi ko nga, kung hindi nila yan matatanggap, Brother Johnson, yan ang magiging problema nila. Pero sa banal na kasulatan, yung angel of the Lord na ating matagal nang binabanggit, o tingnan po natin yung isang ebidensya, Brother Johnson, na yung angel of the Lord na yan ay talagang Diyos po yan. No? Ito sa karanasan halimbawa, Brother Johnson, ni Jacob. No? Tingnan po natin sa karanasan ni Jacob. Sa Genesis 28, Brother Johnson, ay ganito yung ating makikita rito. Sa 28, ang talata ay 17. Yan, hanggang 19. Sabi niya, at siya'y natakot at kanyang sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos. At ito ang pintuan ng langit. Sabi ni Jacob doon sa kanyang panaginip ito, yung sa hagdan. Sa 18, at si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya at kanyang itinayo na pinakaalaala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw. Sa talatang 19, at ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Betel, datapwat ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. Ngayon, pagdating dito sa 31, dito pa rin sa Genesis, Brother Johnson, sa 31 ang talata ay 11. Pakinggan po ninyo yung sinasabi dito ni Jacob. Ang sabi niya rito, at sinabi sa akin ng anghel ng Diyos sa panaginip. Tingnan po ninyo ha, Jacob, at sinabi ko, narito ako. Sa talatang 12, at kanyang sinabi, itingin mo ngayon ang iyong mga mata. Tingnan mo na ang lahat ng kambing na tatakip sa kawat ay may guhit, may batik at may dungis, sapagkat aking nakita ang lahat na ginawa sa iyo ni Laban. Pagdating sa talatang 13, Brother Johnson, nagpakilala yung anghel ng Diyos. Ano ang pakilala niya sa kanyang sarili? Tingnan po ninyo mga kapatid. Ako ang Diyos ng Betel. Kita mo? Na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalaala at doon ka gumawa ng panata sa akin. Ngayoy tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo. Ang liwanag nito, Brother Johnson di ba? Yung anghel ng Panginoon o anghel ng Diyos sa talatang 11, abay nagpakilala dito sa talatang 13, ako ang Diyos ng Betel. Ay, ang lakas naman ng loob nito, Brother Johnson, kung ito'y anghel lang, no? Kaya nga maliwanag na sinasabi natin na yung naglabas sa lupain ng Ehipto, ito po'y kalooban ng Ama, at ang kanyang isinugo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, Brother Johnson. Kaya nga kung titingnan po ninyo si Jacob, sabi niya po rito ito pa sa 48, sa kapitulo 48, ang talata ay 16. Tingnan po ninyo ang pagkakasabi ni Jacob. Sa 48, ang talata po ay 16. Ano ang sabi po ni Jacob dito? Ang anghel na tumubos sa akin sa buong kasamaan. Ay, Brother Johnson, meron bang anghel na manunubos? Ito po, maliwanag na sinasabi ni Jacob na yung anghel ng Panginoon at yun ang nagpakilalang Diyos ng Betel. Abay, ang sabi ni Jacob dito, ang anghel na tumubos sa akin sa buong kasamaan ay siya nawang magpala sa mga batang ito at tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at si Isaac at magsidami nawa silang totoo sa ibabaw ng lupa. Ikita mo rito, ginamit ni Jacob para basbasan, no? Para basbasan yung kanyang mga apo. Mga apo ito ay ginamit niya yung anghel na ang sabi niya, tumubos sa akin sa buong kasamaan. Ay malabo, Brother Johnson, na ito'y ordinaryong anghel. Kaya nga tayo ay naniniwala na talagang ito ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. At yung anghel ng Panginoon na yan po ay napakalaki ng naging bahagi upang ilabas ang bayang Israel sa Ehipto, Brother Johnson. Ayan. Okay, so since na yung gusto lang naman malaman ni Brother Nano ay kung si Kristo ang gumawa niyan at nabigyan naman natin ng Old Covenant at New Covenant, nabigyan naman natin ng detalye, ganda na yung nailatag ni Brother Gomer at binigyan din po natin ng kaunting paliwanag pag sinabing tipan, mga kapatid,
ay hindi para hindi naman mag-isip yung iba na yan ay aklat, ay kundi yan po ang laging nasasagot na natin na ang sentro po niyan, yung lumang tipan, is yan po yung mga programa noon sa magitan ng paghahandog ng dugo ng mga hayop at ang dugo ng Panginoon ang inyong katuparan sa panahon po ng kanyang pagkakatawang tao. Ganun pa man, marami din pong tipan sa banal na kasulatan. At yun po ay hindi natin pwedeng sabihin na hindi po kasama ang ating Panginoon doon. Ngayon, at saka yung isang, Brother Johnson, naalala ko lang, yung isang palasak na talata na ating ginagamit sa Hebreo 9, ang talata ay 16, na ang sabi doon, sapagkat kung saan mayroong tipan, do'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. So, kaya talagang ang ating Panginoon ay namatay dahil talagang bahagi siya doon sa paggawa na tipanan, Brother Johnson. Yan. Oo nga. So, yun nabanggit na ho natin kayo yan. Tama yan, Brother Gomer. Nabanggit na ho natin na pinakasintro po talaga kung pag-uusapan ang Hebreo ang nagpaliwanag ng mabuti patungkol sa mahalagang tipan na dapat po nating malaman. Yung tungkol sa pagtutuli, tungkol sa mga rainbow bahaghari na yan, kahit hindi na ho natin matutunan yan. Ang importante, yung pong tipan na binabanggit po sa aklat ng Hebreo sapagkat yan po ay nakasintro sa ating Panginoong Jesucristo.